Mga kapuso, ito inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ngayong malapit ng pasukan, kanya-kanyang diskarte hindi lang ang mga magulang kundi maging ang mga working student at ilang kabataan para may pantusto sa kanilang gastusin sa pasukan. Ngayong hapon, ibabahagi ng isang kabataan o estudyante na si John Ryzen Barlan kung paano niya pinagkakakitaan ang sa una itinuturing lang niyang isang hobby, ang videography at photography. Magandang hapon, Ryzen, and welcome to the program. Magandang hapon, Sir Ace, at magandang hapon sa ating mga viewers. Ryzen, paano mo ba naisipang pasukin ang mundo ng photography at videography at bakit? Naisipan kong pasukin ang mundo ng photography at videography nung ako'y isang junior high school student. So that time, pumasok ako bilang isang sports writer and isang photojournalist. So from time to time, nahasa ang aking pagiging skill sa photography dahil sa kaliwat ka ng mga events sa school. Lagi ako inatasan ng aking advisor mag-take ng photos para mailagay sa aming student publication. Doon ko nakita yung potential ko na maging isang photographer dahil base sa aking mga nagagawang works ay ang laging feedback ng mga kaklase ko ay, "Uy, Ryzen, parang ang ganda naman ng mga shots mo." That time, parang kinukulang pa rin ako sa skills ko. So, ang isa sa major na ginawa ko noon ay nanonood ako ng mga tutorials sa internet about sa mga basic at mga advanced photography. Then after nun, nung senior high na ako, mas madalas na kailangan ko mag-photo. Then naisipan ko nun na what if gumawa naman ako ng mga creative shots. Sometimes kinakausap ko yung mga tropa ko, sabihin ko sa kanila, "Tol, pwede ka bang maging model ko para lang ma-practice ko yung mga nasa sa isip na mga shots sa creative photography." Ryzen, paano mo napagsasabay ang pag-aaral at pagra-racket bilang isang freelance photographer at videographer? So bilang isang mag-aaral ng multimedia arts, napagsasabay ko ito sa pamamagitan ng pagsiset ko ng priorities. Most of the time, yung mga kabataan ngayon, mas parang pinaprioritize nila yung maglaro ng mga online games o kaya gumala sa labas, mag-inom, ganon. So ang main focus ko lagi yung pagpa-prioritize ko sa pag-aaral at sa pagtatrabaho kasi yun ang mahalaga para sa akin. Ryzen, saan mo ba nilalaan naman itong iyong kinikita bilang isang freelance photographer o videographer? May bahagi ba ditong ginagamit mo sa iyong pag-aaral, pang tuition, o meron ka na rin bang mga naipundar sa ngayon dahil dito? Nilalaan ko mostly ang aking mga naiipon o kaya nakikita sa pagiging photographer, videographer sa aking pag-aaral. Kasi minsan may mga times na kailangan ng mga budget kapag nagsushoot kami. Doon ko nilalaan dahil minsan ay nahihiya na akong humingi ng pera sa mga magulang ko. Nakapagpundar na rin ako ng isang sasakyan na ginagamit sa aking mga events. Kung maaari, nasa magkano ba yung range nung kinikita mo bilang isang freelance photographer para malaman din ating mga tagapanood? Monthly, nasa range siya ng 5 digits. At malaking tulong sa'yo bilang isang estudyante nga. Imagine, lalo na sabi mo rin kanina, malaki ang nagagastos sa inyong kurso at malaking help yung iyong ginagawang ito bilang isang freelance photographer para masustain yung pangangailangan din bilang isang estudyante. Ano-ano naman yung mga challenges o ano-ano yung mga hamon o mga pagsubok na naranasan mo bilang isang freelance photographer? Ang pinaka-challenge ko nung una ay yung kung paano mag-commute. Kasi madalas, yung mga events, lalo na sa probinsya, as in, nasa bukid, nasa may paanan ng bundok, yung minsan may mga events na ganon. So, kapag sobrang gabi na ng event, nahihirapan ako kung paano ako uuwi. Iniisip ko muna yun kung paano ako uuwi. Ang isa rin sa problema na kinaharap namin, lalo na ng mga photographers and videographers, is yung mostly hindi nabibigyan ng halaga yung kung ano yung binibigay namin serbisyo sa aming mga kliyente. Panghuli na, Ryzen, anong iyong maipapayo sa mga kapwa mo kabataan o estudyante na nangangarap din na maging katulad ng iyong ginagawa ngayon bilang isang freelance photographer at videographer? Ang mapapayo ko lamang sa mga tulad kong student artist na nangangarap ang kumita ng pera ay ang mahalin ang passion nila. Pagka minahal mo yung passion mo sa isang bagay, malaking chance na magbubunga ito ng maganda. Maraming salamat, John Ryzen Barlan, sa napaka-inspiring na story at sana'y may natutunan at napulot na aral ang ating mga manonood, lalo tigit ang mga kabataan at mga estudyante.